Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, we are going to do a reaction video for the new episode of Love Before Sunrise. So without further ado, let's start this video. Ayan. Patulog ko na si Sky. Pati nga ako nakatulog na. Miss, natabihan mo ako. Inuuna mo pa yung storytelling sessions mo kay Sky. Paano tayo makakabuo niyan? Di ba't sinabi ko naman sa'yo? Nawala na akong balak na sundan pa si Sky? Baka nangangati lang. Charing. Akala mo ba hindi ko alam kung bakit ka tumatanggi? Kasi sa ibang mo gusto magkaanak. Ay. Ano? Kay Stella ba? Habang baldado si Roald? Hindi ko alam kung paano ka nakakapag-isip ng ganyan. Ikaw itong umiinom pero ako'y nasusuka dyan sa mga pinagsasasabi mo eh. Kasi ikaw, di ko ano yung sabihin mo. Hello, Daisy. Daisy, pwede bang humingi ng favor sa'yo? Baka pwede mong kausapin yung nurse na nakausap ko dyan noon. Oo, the last time lang kasi hindi lang kami nagkasundo sa schedule. Eh, ngayon naman may meeting ako. Baka pwedeng ikaw na yung kumausap para sa akin. Daisy? Ay, kagalit. Sige, Daisy. Tawagan na lang kita mamaya. Bakit ba ang kulit mo? Ayoko nga ng private nurse. Hindi ako mahina. Kaya ko sarili ko. Billy, pakidala na yan sa kitchen, please. Naalis na po ako. Aalis ka pala? Sinong maiiwan kay Roald? Mabuti pala dumalaw ako. Ay, nalaglag sa wheelchair. I'm okay. Anong nangyari sa'yo? Sandali. Billy! Ma'am, I'm fine. Tulong dito, Billy! I'm fine, ma. Ka lang sa akin. I got it. Kaya, I got this. Tulungan mo si Roald! Dahan-dahan lang, ha? My God! Ano ba nangyari? Dahan-dahan! Iayos niyo, please. Are you alright? I'm okay na. Ma'am naman nakakaya Panicking. I'm alive, Buhay na buhay ako. Punta mo na yung meeting mo. Sige na, please. Everybody just leave me alone, okay? Aalis ka talaga? Iiwanan mo ang asawa mong ganito? Paano kung merong mas masamang mangyari sa kanya? Pero naghahanap po ako ng nurse talaga. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Hindi mo kayang alagaan ang asawa mo. Kaya from now on, dito na ako titira. Dahil hindi ko kaya ipagkatiwala ang anak ko sa isang pabayang asawa kagaya mo. Ay, nako, sinasabi ko sa'yo, hindi pwede na merong dalawang reyna sa isang palasyo. Ay, nagpalit sa short. Sigurado ako magkakakontrahan kayo ng biyanan mo. Eh, di ba siyempre, magkaiba yung pamamalakad nyo sa bahay. Iba yung sistema mo, iba yung sistema niya. Ma, hayaan mo na. Gusto lang naman niya kaming tulungan sa pag-aalaga kay Roald. Pwede naman niyang gawin yun kahit hindi siya nakatira sa inyo. Anak, kaya bumubukod ang mag-asawa para maranasan nila ang tunay na kahulugan ng pagsasarili at pamumuhay na sila lang. Hindi yung makikisama sila at may makikialam sa diskarte nila. Tingin ko pa naman dyan sa biyanan mo, pangungunahan ka sa pagdesisyon mo. Parang pakilamera. At kalit-lingit ang bagay, sigurado ako, naku, bubusisiin niya. Hayaan mo na, Ma. Sanay naman ako makisama sa isang strikta at matalak na nanay. Oy, excuse me. Di hamak na mas maganda ang ugali ko kaysa dyan sa biyanan mo. Ito naman, biro lang. Hindi naman biro. Ikaw naman.
Ma, okay na mag-alala sa akin. Eh, anak, hindi naman biro yung pinagdadaanan mo eh. Hindi lang naman si Roald ang nagpapagaling. Ikaw mismo, may sugat sa loob na kailangan maghilom. Ayoko lang makadagdag sa kalbaryo mo, yung pahikisa mo, sabihan mo, mainit ang dugo sa iyo. Basta, Ma, okay lang ako. Ha? Huwag ka na mag-alala. Sige, maghahanda na ako ng pananghalian. Dito kakain, ha? Bakit ganito ang bed cover mo? Palitan mo nga ito. It should be something more plain. Pag tinignan mo siya, parang ang sakit sa mata. You need to change it, Stella. At saka, pag tinignan mo ang kwartong ito, it seems like parang there's just too many things going on. Sinadya ko po kasi na gawing makulay yung bedsheet kasi ayokong parang ospital yung kwarto namin para naman gumaan yung pakiramdam ni Roald. Gusto ko may kulay man lang. Seriously? Mas lalo magugulo ang utak niya kapag yan ang tinitignan niya everyday. It should be more muted, plain. At saka, pwede ba mag-boss ka nga ng gamit dito? Yung silya na yan, tanggalin mo na yan. He should be able to move around freely. Ano ba? Hindi ka ba nag-iisip? My God. Sige po, papalitan ko po. Nika, Ate Fleur, kuha tayo ng bedsheet. Good. Wait lang, Han. What? You don't have to do this, Ma. Hayaan mo na kami ni Stella. And you please lay off her case. Para naman pinag-iinitan mo yung tao eh. Roald, minamasama mo ba ang pagmamalasakit ko sa'yo? I'm doing all this for you. Then again, can you blame me kung mabawasan ang amor ko sa asawa mo? It's because of her na ang dami mong opportunities na nawala sa'yo. This profession you have na pinaghirapan mo ng ilang taon could just vanish just like that. No, that is not gonna happen, Mom. I'm still one of the best heart surgeons in the country. Yes, of course. Pero kailan ka pa makakapag-practice? Sige nga. And you know what's more painful? She took away your chance to become a father. Bakit? It took a hell of a long time for Stella to get pregnant. Asang-asa ako na magkakaroon ako ng apo, na magiging lola ako. But now, ano na? It's not even on top of our priorities now. Inaasar niyo ba talaga ako? Ilang beses ko ba sasabihin na ayoko nga naglalaro sa labas si Sky? Tas, really? Bait pa talaga. Eh, paano ko nasugatan yan? Tapos nagkapeklat. Kaya nga nandun ako to make sure na hindi siya masasaktan. Tsaka meron pa siyang mga sugat na malalalim, hindi pa rin gumagaling. Doon ko siya iniiwas, doon ko siya pinoprotektahan. So dramatic. Wow. Basta ayoko lumalabas siya. Ayoko naglalaro siya doon. Tapos ang usapan. Napaka-stricta naman ito. Huwag ka na malungkot. Ha? Ipapasyal na lang kita sa park next week. Okay. Daddy, parang sad ka din eh. Kasi yung nanay niya, nanay isa, nanay mo. Hindi. Every time I see you, nawawala yung lungkot ko. Bangga. Nagliliwanag yung buong mundo ko. Ikaw kaya yung sunshine ko. You are the reason why I feel so alive. Taray.
makakasama sa atin si Stella. Busy yata eh. Ay, nako. Alam mo yan si Stella, palagi na lang si Roald yung inaatupag niya. Wala na siyang time for self-care. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, kailangan niya ng pahinga. Pahinga. Oo. Pahinga? Hindi ko alam yun. Ano yung pahinga? No, darling? Ha? Oo. Wala tayong pahinga, ha? Oo, tuloy-tuloy lang. Gusto makabuo. Ikaw talaga. Alam mo ikaw, wag mo nang inggitin si Marijo. Okay? Masyado ka talaga. Inggit? Actually, speaking of inggit, minsan talaga naiingit ako sa mga kaibigan kung may mga anak mo. Alam mo yun? Kasi, eto kahit na hindi talaga ako naniniwala dyan sa kasal-kasal na yan. Pero, gusto ko, one day, magkaroon ako ng sarili kong anak. Yung galing mismo sa akin. Ganun. Eh, paano kung mahirapan ka magbuntis? Open ka ba sa adoption? I don't think so. Kasi syempre, iba yung pride tsaka yung fulfillment na galing mismo sa'yo yung baby. Mismo? Lalayo pa ba tayo? Tignan na lang natin si Atom. O, di ba? Alata namang hindi siya masaya kay Zarina, pero dahil nandiyan na si Sky, kontento na siya sa buhay niya. Matanong ko lang, ha? Kasi parehas pala kayo ng insights, ano? Oo. Kayong dalawa. Ba't di magbalikan? Paano kaya kung isa tayo dun sa mga hindi suswertehin talaga at hindi tayo talaga magkakaanak, no? May hirapan talaga tayo. Paano kung yung chance natin na maramdaman yung fulfillment, yung kakontentuhan, is through adoption lang talaga? Paano kaya? You know, adoption is one of the precious thing, you know. Parang you give love and affection to dun sa batang iniwan. Han? Handa na yung dinner. Ang dami-dami kong na-encounter na pasyente. Alas mamatay-matay na. Masagip pa sila. I saved so many lives. Pati yung sarili kong anak. Wala akong nagawa. I couldn't save my own child. Sana tinodo mo na lang yung pagbangga para matulungan na lang ako. Kasi look at this, I'm useless. Like, this crap, this useless crap! Margot is hosting a party. Everyone's expecting us to be there. Ako, nag-promise pa naman ako kay Sky na ipapasyal ko siya. Tsaka meron din ako meeting pagkatapos nun eh. I get it, okay? You're a good father. Can't you be a good husband for once? Sorry at hindi ako ma-keep up sa expectations mo. Okay? Sarina, wag mo lang inumin yung mga kape, ha? Baka lalo kang kabahan, manginig. Ha? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kay Atom, tita. Parang ayaw niya ako makasama. What's wrong with me? Maganda ako.
Inaalagaan ko naman yung figure ko. He's so lucky to have a stunning wife like me. Bongga. Oo naman, Sarina. Check lahat yon. Pero sana, maging stunning mother ka din. Ikaw naman, Sarina, alam mo naman ang kahinaan ng asawa mo. Eh, yung anak mo, di ba? Kung gusto mong lumambot sa'yo si Atom, pakita mo naman sa kanya na mabait kang ina kay Sky. Anong pinapalabas mo? Masama akong mami? Hindi sa ganoon, Sarina. Sa akin lang naman, Sarina. Maging malambing ka naman dun sa bata. Konting effort pa. Kita mo nga, natunaw ang puso ni Atom nung nakita niyang ang bait ni Stella kay Sky. Sa ganitong pagkakataon, kung kailangan mong gayahin si Stella, yun ang gawin mo. Nag-back out si Nurse Sally tsaka Nurse Leo bigla eh. Ba't kaya gano'n? Initially naman, pumayag naman sila, nag-confirm sila. Napag-usapan pa namin yung schedule na pagpunta nila sa bahay. Mas mataas naman yung rate na binigay ko sa kanila. Ba't kaya bigla nag-back out? Tulungan mo naman ako. Pinikot siya ng binan niya. Mars, ganito. Total, matagal naman na tayo magkaibigan. Sabihin ko na sa'yo, ha? Wala na kasing gustong pumasok na nurse sa inyo. Bakit? Eh, di ba kasi nung huli, merong pinaalis si Roald na nurse. Eh, siguro, chinika niya sa mga kasamahan niya na ganun yung asawa mo. Napakasungit. Wala nang gustong pumasok. Ayun nga. Mars, normal naman yun sa taong may sakit. Di ba na minsan nagkakaroon sila ng mood swings. Alam natin yan, nurse tayo pareho. Siyempre kapag may nararamdaman yung tao, minsan nagiging toxic. Ba't ganun ba sa'yo si Rowan? Oo, pati yung mother-in-law niya. Mars, papaalala ko lang sa'yo, ha? Hindi ka lang nurse ni Rowan. Asawa ka. Asawa ka rin niya. Sana maayos ang pakikitungo niya sa'yo. Oo nga pala, Francis. Maaga akong i-exit, ha? Yes, sir. Ikaw na munang bahala dito. Eh, may date ako, eh. Actually, sir, tumawag si Ma'am Z kanina eh. Ako yung pinaten yun ng meeting para sa mga suppliers. Nasa salon daw siya, tsaka may date daw kayo. Sabi niya yan? Teka, sandali. Sinabi ko naman sa kanya, may lakad kami ni Sky. Excuse me, ha? Sige, sir. Sarina. Hi, babe! Oh, we're here na sa venue. Don't be late, ah. The party's about to start. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Hindi ako pwede. Sige na, susundin ko na si Sky. May... Hi, Daddy! Mommy said family day natin today. Come here na po, Daddy! See? Sky is so excited to be with Mommy and Daddy. Nakaka-disappoint naman kung hindi ka pupunta dito. Sky, later we're gonna have desserts, okay? Gusto mo yan, baby? Yes po, Mommy. Ano, Atom? Ginagawa mo ba to para mapilitan akong pumunta sa party niyo? Of course not. Pero, hindi naman kita mapipilit kung talagang hindi mo kami pupuntahan ni Sky. Ginagamit yung anak ko. Mommy, please tell Daddy to come, please. Okay. Pakisabi kay Sky, darating ako. Meron lang akong kailangan sigasuhin dito sa resto. Sige na, bye. Guess what? Daddy's coming. Oh, where's Atom? Oh, we saw Miss Marina. Z, hindi mo naman sinabi na nandito pala si Sky. Sana sinama ko yung niece ko. Kung alam ko lang na hindi lang pang couples tong party na to eh. So sorry.
Alam mo naman kami ni Atom, talagang we make it a point na lahat ng lakad namin kasama si Sky. Plastic. Right, Titi? Yes po, Ma'am. Oh, you wait for Daddy, ah. Di kayo. Dum. Kamusta na kaya sila? Ma, di ba nagkakausap naman kayo ni Stella? Simula nang tumira doon yung biyanan niya, hindi na ako nakadalaw. May iwas ako. Naku, mahirap na. Baka mamaya magkasumbatan na naman. Naku, pero wag na wag kung malalaman na inaapi niya yung kapatid niyo. Kung si Kuya Atom pala yung nakatuluyan ni Ate Stella, sigurado ako na hinding-hindi siya aapihin ng mga in-laws. Ano ba? Bakit pa pinapasok Bait mo si kaya ni Ato? Tita Nida. Sus, porket amo siya ni Memot. Sip-sip. O hindi kaya ha. Ever since Team Atom talaga ako. Ang sabihin mo, Team Memot. Di kayo. Kahit na si Atom pa ang nakatuluyan ni Stella, kahit sino, basta tayo, dapat Team Stella hanggang dulo. Siyempre naman, Ma. Team Stella tayo. Kung si Atom, naupakan ko nun. Eh, hindi ko rin uurungan si Rowad pag Naupakan inagrabyado mo. niya si Stella. Matindi yung pinagdaraanan ni Stella ngayon. Kaya dapat, iparamdam natin sa kanya na kakampi niya tayo at karamay. Okay. Komportable. Ba't ginabi ka? Sorry kasi dumaan pa ako ng ospital, kinausap ko si Doc kung pwedeng mapaagay yung check-up mo. Yung therapy mo, mamamove na rin ha, kasi ang advice niya, kailangan magpa-x-ray ka muna to make sure wala kang injury. So, alam ni Doc? Sinabi mo sa akin ngayon na nahulog ako sa wheelchair. Wala naman kasi tayong choice. We have to make sure. Kailangan sigurado tayo. Pero, sabi ko sa'yo, I'm okay, di ba? Ito na naman siya. Huwag mo pa kailangan ipagsabi sa ibang tao. Ang dating nun mo, ang tanga, di ba? Hindi naman. Isa lang naman yung concern naming lahat. Gusto namin makarecover ka agad, di ba? Pwede ba yun na lang yung isipin mo? Ito nga, kinausap ko si Daisy, baka pwede siya maghanap ng nurse para makatulong sa atin dito. No, that's it. That's enough. Ayoko na. That's it. Bakit? Huwag ka na magpaawa sa mga kaibigan mo. Tigilan mo na yung paghahanap ng nurse kasi ayoko naman talaga ng ibang tao dito sa bahay. Teka lang, bakit ba parang lahat ng gawin ko mali? Di ba ikaw na nagsabi? I'm trying my best. Lahat naman ng ginagawa ko para sa'yo. Are you doing this for me? O para sa sarili mo? Sabihin mo na lang sa akin yung totoo. Nabibigatan ka na sa akin. Hindi nga. Hindi nga eh. Ba't naging ka mag-isip? Oo nga, bakit di na siya mag-isip kay Stella? Sorry, pagod lang ako. Namin mo rin. You're sick and tired of me. Han. Sorry kung nararamdaman mo yun. Hindi ko sinasadya. Ang gusto ko lang, maalagaan ka para gumaling ka agad. Aminin ko, oo. Nahihirapan ako. Napapagod ako. Pero handa ako magsakripisyo para sa'yo. Mahal ka naman pala. Ayun, tapos na. Ayan ang episode natin for today ng Love Before Sunrise. Thank you for watching with me and I'll see you again tomorrow. God bless us all. Bye!